So, good evening guys. Pag-uusapan natin ngayon guys itong Kingdom Come Deliverance, di ba? Siguro naka-mirror tayo kaya hindi siya mababasa ng maayos. Pero ito ang pag-uusapan natin ay ang Kingdom Come Deliverance nga, di ba? Kakasabi ko lang. Binili natin to siguro February guys ng 2026. So, this year lang din. So, ilang buwan na to nasa akin. At hindi nyo alam kung ilang time or oras na ang naiaalay ko dito sa laro na to. Kung sa PS5, meron na akong Kingdom Come Deliverance. Alam nyo ba guys, nasa sobrang na-addict ako sa laro na to, talagang dinownload ko pa to sa Steam Deck. Natatakot nga ako nung una kasi baka kapag binili ko to sa Steam Deck, hindi gumana ng maayos. Or hindi mapatakbo ng maayos. So ginawa ko, nag-search ako sa YouTube kung ano magiging performance niya kapag dinownload mo siya dito sa malupit na device na to. Ang angas ng performance nito sa Steam Deck. Katulad nga ng sinabi ko sa mga video ko or past video ko na ang lupit ng performance nito kasi parang ginawa to para sa Steam Deck. Sobrang ganda guys. Ang astig. Baka magtaka kayo guys kasi may na buhok nung nagsasalita. Fast few videos ko pa lang yung haba ng buhok ko ngayon nagsina. Diba? Pero okay lang yan guys. Diba? Kasi nagpagupit na tayo. Ang hirap pala pag mahaba yung buhok, no? Kasi lagi nagpuputol. Kaya talagang pinagupitan ko na. Dapat nga kalbo eh. Pero okay na to, di ba? As long as maayos tayo tignan, di ba? Pero hindi ako si Justin Bieber, guys. Huwag niyo akong pagkakamalan si Justin Bieber. Hindi po ko yun. Malabo. Di ba? Malabo. Hindi tayo si Justin Bieber. Pero balik tayo sa usapan natin. Ang Kingdom Come Deliverance 2 ay isa sa pinakamagandang RPG na nalaro ko. Guys, alam nyo ba guys, pinaka-hate kong laro ang first person view. Ba? SPV ba yun? Basta yung ganun. Yung parang di mo makikita yung katawan ng player mo. Ayoko nun. Nahihilo ako. Nasusuka ako. Hindi ako sanay. Mukha mang maarte pakinggan, pero may mga tao talagang hindi ganun. Ayoko talaga guys. Di ko siya bet. Di ko siya trip. Yung mga ganung platform, isa sa pinaka-iniiwasan ko. Dati naglalaro ako ng Call of Duty. Maganda pa. Pero yun nga, di ba? Ayoko sa first person view. Nahilo ko guys. Parang sumasakit yung tiyan ko. Nung unang nilabas yung laro na Kingdom Come Deliverance, yung Royal Edition na gusto ko siyang laruin eh. Kasi ako mahilig ako sa laro na medieval or medieval type. Kaya nga gusto ko yung mga sword scheme eh. Katulad ng Witcher, di ba? Nasa medieval set yun eh. Skyrim eh. Nasa medieval set yun. Siyempre, pinaka-paborito kong franchise, yung Assassin's Creed guys. Nasa medieval set din yun. So, any medieval set, tapos sword scheme, lalaruin ko yan. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip. Actually, nagdalawang isip ako eh. Kasi ayoko kasi nga first person view. Pero tinry ko na rin. Kasi nga, sa medieval siya nakaset. Sad to say guys, hindi ko natapos yung laro na to sa Nintendo Switch. Yung part 1 niya. Pero marami nagsasabi na medyo blurry daw. Pero para sa akin, okay naman yung performance niya. Pero hindi ko lang talaga natapos. Kasi nga, sad to say na ibenta ko nun yung Nintendo Switch ko. Jailbreak ko pa nga siya na laro eh. Kaya bumawi ako guys. Bumili ako ng physical disc niya nung nakabili ulit ako ng Nintendo Switch. Pero sad to say, hindi ko pa rin siya natapos. Diba? Talagang nilalaro ko pa rin yung Kingdom Come Deliverance 2 sa PS5. Nilaro ko rin to sa Steam Deck. Katulad nga ng sinabi ko kanina. At hindi kayo maniniwala kung ilang oras ang nilaan ko dito sa laro na to. Gusto nyo malaman? Alam ko gusto nyo malaman, di ba? Alam ko gusto nyo malaman. Hindi lang 10 hours, hindi lang 6 hours. Ingatin eh, 6 pa kaya, di ba? Lalo namang hindi 50 hours. Hindi. Baka isipin nyo 100 hours. Hindi din. Baka isipin nyo 200 hours. Lalong hindi. Gusto nyo bang malaman kung ilan? Ha? Sa PS5 ko guys, nalaro ko to around 100 hours lang naman. Actually, 132 hours. Pero sa Steam Deck, magugulat kayo. Dahil almost 1,500 hours na ang nailaan ko sa laro na to sa Steam Deck. Sa sobrang addict ko sa kanya at sa sobrang ganda ng performance niya sa Steam Deck, halos hindi ko na to binibitawan guys. Halos ito na lang yung nilalaro ko sa Steam Deck ko. Sobrang addict na addict ako sa laro na to. Hindi ko nga expected na mahuka ko sa laro na to sa Steam Deck eh. Kasi grabe guys, nakaka-addict. Katulad nga ng sinabi ko ng mga earlier lang guys, diba? Kanina, sabi ko, hindi ko talaga gusto ang first person view. Kasi nga, dalawa pa lang laro halos yung natatapos ko ng first person view. Cyberpunk tsaka
Kingdom Come Deliverance 2. Kasi hindi ko pa nga natatapos yung Kingdom Come Deliverance 1. So, dalawa pa lang talaga guys. Kasi nga hindi ko talaga gusto yung first person view. Nasusuka ako, nahihilo ko. So, ang Kingdom Come Deliverance 2, ikaw dito si Henry. Ha? Henry? Oo, ikaw dito si Henry. Isa kang anak ng blacksmith dito guys. Pero ikukwento ko to ng hindi na-spoil Kaya naman, small story lang ang bibigay ko sa inyo. As in, small. Kasi yung gameplay yung pag-uusapan natin dito. At kung bakit ko siya nagustuhan. At tulad nga ng sinabi ko dito, ikaw si Henry of Scalets. Scalets? Scalets? Basta ikaw si Henry. So, anak ka ng isang blacksmith. Actually, parang hindi ka marunong nga man lang humawak ng sandata dito At kahit hindi mo naman gusto maging Nobel, napilitan ka na lang kasi nga, may kailangan kang ipaghiganti. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko kayo i-spoil dito, di ba? Small story lang naman yung bibigay ko sa inyo. Which is, ayun na nga yun. Yun lang yun guys. So kung ba't ko to nagustuhan guys, kasi unang-una guys, sobrang ganda ng story. Yun nga, story. Ba? Kaya nga binitin ko kayo. Kasi kailangan nyo malaro to para ma-appreciate nyo. Actually, konti lang ata nakapaglaro nito sa Pinas. Guro yung iba, hindi nga nito nalaro Pero guys, laruin nyo to. So, ang una ko nagustuhan dito, yun nga, story. Pangalawa, gameplay. Guys, sobrang ganda ng gameplay dito, lalo na yung swords fight. Ito na ata yung pinakamagandang swords fight na nalaro ko sa lahat. Para ka nakikipag-ispadahan talaga guys, kasi nga sobrang ganda ng dito. Combat. Ang ganda ng combat dito guys. Sobrang linis. Lalo na yung paring niya. Suggestion ko nga pala yan guys, na once nilaro nyo ito yung laro, mag-proceed muna kayo sa mga side quests. Kasi ibabato ka neto sa laro nang wala kang kahit ano. Wala kang pera, wala kang damit, wala kang kahit ano. Kahit bahay. Kasi nga wala kang damit Kasi nga may pupuntahan lang kayong castle para mag-deliver ng message. So, suggestion ko sa inyo, once na nakapaglaro kayo nito, mag-side quest muna kayo na mag-side quest guys. Ang sarap mag-side quest dito. Punong-puno ng side quest to guys. Ako na nagsasabi sa inyo. Punong-puno ito ng side quest. Actually guys, hanggang ngayon nagsa-side quest pa rin talaga ako. 'Di ba? Side quest pa rin guys. 1,000 plus hours na ako sa Steam Deck. Pero side quest pa rin ako guys. In-upgrade ko pa rin yung sarili ko guys dito. Kasi payo ko sa inyo, once na nilaro nyo to, i-upgrade nyo muna yung sarili nyo. Upgrade nyo yung skills nyo Upgrade nyo yung strength. Yan. Upgrade nyo yung combat. Upgrade nyo yung hand combat. Kasi guys, may iba't ibang klase ito ng armor. May iba't ibang klase yung sandata to na gagamitin mo sa laro. Iba't ibang klase ng espada. Meron ka dito pwedeng gumamit ng axe, ng swords, ng mahabang sandata. Nakalimutan ko tawag din. May shield. Nakalimutan ko yung tawag dun yung mahabang. Parang spear. Ganon. Tapos meron siyang shield. Iba't ibang klase ng shield. May mahaba, may malaki, may maliit, may bilog. Meron din dito na pana, may crossbow, yung parang nakaganon, yung meron si Geralt sa likod, yung parang, basta crossbow din ata yun Nakalimutan ko na, sorry guys. Tapos meron ka pa dito yung parang barrel na may balang kanyon. Ang ganda guys, nakaka-enjoy. Ang laki ng damage nun sa kalaban guys, ang katinon. Kailangan mo rin dito mag-imbak ng pagkain guys. Laging keep fresh mo dapat yung pagkain mo, kinakain mo na siya guys. Kasi guys, si Henry po ng Scalets ay madaling magutom. Tapos kailangan laging kumpleto ka sa tulog. 'Di ba? Kasi nga para kang ang tunay na buhay dito or tunay na tao na gumagalaw sa tunay na mundo. Ang galing, 'di ba? Tapos bawat sagot mo dito sa mga NPC or sa mga side quest ay hindi nyo magiging resulta, guys. 'Di ba? Kaya nga payo ko sa inyo kung lalaruin niyo 'to, mag-side quest muna kayo tapos i-upgrade yung mga ability niyo, guys. Pwede 'yun, upgradable 'yun. Ang ganda nun. Mag-upgrade ka ng lockpicks, mag-upgrade ka kung paano ka makipag-communication sa NPC or sa magiging mission mo. Ang galing, ang lupit. Sobrang galing ng nakaisip nito. Actually guys, sa totoo lang, hindi mo kailangan matapos yung Kingdom Come Deliverance 1 para mag-gets tong Kingdom Come Deliverance 2. Kasi nga guys, nandito rin meron namang konting pahapyaw or may konting background naman siyang ipapakita kung anong nangyari doon sa Kingdom Come Deliverance 1. So, ang galing, di ba? At yung pagpa-fast travel dito guys, huwag kayo masyado mag-fast travel guys. Well, pwede. Maganda rin yung fast travel lalo na kapag malayo yung mga pupuntahan nyo. Diba? Pero kasi kapag hindi kayo nagpa-fast travel, marami kayo may encounter na side quest pa rin. Tapos may mga bandits kayong makakalaban. Gustong-gusto ko siya guys kasi once na nakalaban ko yung bandits guys, nilulot ko yung mga gamit nila. Kinukuha ko yung mga gamit nila. So nakakatuwa kasi pwede mo siyang ibenta para magkaroon ka ng pera. Kailangan mo ng pera dito guys. So napakaganda nga na itong laro na to. Kaya recommended ko na ilaro nyo to.
Para sa akin, kung i-rate ko to, ang i-rate ko dito ay 9 out of 10. Napakaganda ng laro na to. Recommended ko to guys. Siguro, ito na ata ang isa sa top 10 PS5 games of all time na nalaro ko. Diba? So, ayun lang naman guys ang pag-uusapan natin. Sana laruin nyo tong Kingdom Come Deliverance 2. Napakaganda nito. Kung PS5, mura na lang to ngayon sa mga bilihan, sa mga online shopping or online shop. Mura na lang to guys sa PS5, ha? Napakamura na lang nito. Around 2,700 plus na lang ata or minsan may voucher pa, mas bababa pa yon. Bilhin nyo na yan, laruin nyo na yan guys at promise ko sa inyo hindi kayo magsisisi. Huwag kayo magkikwit agad Huwag kayo magkukwit agad kung mahirapan kayo sa umpisa ng combat niya. Kasi talaga sa umpisa medyo nakakahilo yung combat niya, medyo mahirap. Nang una nga rin gusto ko nga ito tigilan Pero nilaro ko kasi nanghihinayan ko sa binili ko. Tapos hindi ako nagsisi. Parang Witcher. Nung una nasa backlog ko lang install ko pero nung nalaro ko na talagang nahook ako na sobra. Siguro 1,000 hours din ata yung nalagay ko dun sa Witcher Pero nabura ko na kasi yung account ko sa PS4 so hindi ko na mapapakita sa inyo kung ilang oras na ba yung natapos ko dun sa Witcher. So, ayun lang naman po guys ang ating video for today. Mostly na i-upload natin dito ay mga game content na po muna. Pass muna po tayo sa mga travel kasi gusto ko talaga mag-game content creator about sa gaming. Tuwan-tuwa po kasi talaga ako sa mga games. Sobrang tuwan-tuwa ako. So, yun lang naman guys ang video natin for today. Again, ba't ako nakaganto kakatapos ko lang mag-workout or mag-exercise kahit maulan, pero sabay tayo nag-exercise. Yun lamang guys. Thank you for watching and peace out.